Yes, we're live mga kaibigan at ito i-share ko sa inyo. This live, ito po yung actually nung isang araw pa to, try to share with you lang mga kaibigan, baka hindi pa po kayo aware dito. Ayan. Ito ho yung tungkol sa LTO na na-suspend po yung pagpapatupad ng early transfer of ownership, yung mga second-hand car na nabili or binenta. Ayan. So try natin gawan ng i-share ko na rin sa inyo. Okay. So ito po yung hearing sa Senado, no, na which is si Senator Rapi Tulfo po yung isa sa naging representative dito contrary dun sa early of transfer of ownership. Okay. Yan. Panoorin po natin mga kaibigan. Yan. Yung naging hearing sa Senate regarding dito sa transfer of ownership. In a certain period of time, I think 5 days, was it 5 days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10. Ayun. So yan na nga mga kaibigan yung komplikado dito no sa inilabas na to ng LTO na maging si Senator Rapi Tulfo ay marami rin na ibenta nung mga nakaraang panahon dahil yun ay sakop sa penalty. So ito magandang usapan dahil lahat tayo dito, although ako dati may nabenta rin akong motor. So pati pala yon sakop. So good thing dahil ito ay pansamantalang sinuspinde. So kaya ito nagkaroon ng hearing sa Senado. Which is ito nga pinangunahan ni Senator Rapi Tulfo. 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Ano yun? Sir, Attorney Greg po, Executive Director ng Land Transportation Office. Sir. Nagkautang pa sa Senator Magandang umaga Rapi po, Tulfo. Mr. Chair. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, Ito, pakinggan po natin ito na mabuti. with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, Mr. Chair, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happened po. So, sabi ni Renel, sino po ba dapat sisihin dyan? Actually, hindi ko po alam kung sino po yung sisisihin natin. Pero, pakinggan po muna natin itong nangyari dito sa Senado. Dahil dito po natin malalaman. Gusto ko lang i-share sa inyo. And, natawa lang ako nung kay Senator Rapi Tulfo dahil nagkautang pa siya na umaabot ng 200K. 200,000 dahil nung mga nakaraang marami daw siyang naibentang din mga second hand. So ito, panoorin natin, tuloy natin.
So therefore, yung mga nakapagbenta ng masasakyan previously, like me, and even more probably Senator Mark Villar, nakapagbenta ka siguro kayo ng sasakyan in the past. And na-report niyo ba yon sa LTO na kayo yung nagbenta ng sasakyan? Kasi kung Matagal hindi, na yun. meron kang multa. Matagal na yun. So siguro ako Retroactive. concerned din ako katulad mo dahil siyempre dami nakabenta dati. So siguro kailangan i-clarify yung So kailangan provision. magpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yun. At marami natatakot kasama na ako doon. So dapat well-defined kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon, hindi matatalanta yung mga tao at acceptable. Yes po, Tama. Mr. Chair. Tama nga naman. We'll take that into consideration po, Ito yung Mr. Chair. administrative order. So wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Ayun, malinaw na malinaw mga kaibigan. Ipinatatanggal ni Senator Rapi Tulfo yung mga naunang naibenta, which is yung mga retroactive. Ibig sabihin nun, yung mga naibenta na dati ay hindi kailangan isama yon kasi katulad nga ni Senator Rapi Tulfo, ay ang dami niya nabentang mga sasakyan. Which is yun pala kasama sa penalty. All in all, umabot na ng 200,000 pesos. So, hindi patas. Ibang klase. Alright. Ito, mga kaibigan, suspended na yan. Kasi kung retroactive, pati ako, manggagalaiti ako. Sabi ko, yung kapalpakan ninyo, akong magsasuffer. Sana, noon pa lang naisip niyo na yan. Nasabihan niyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito at i-clarify nyo. And Tama. dapat yung Siyempre. information dissemination properly disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyadong kilalang dyaryo. Dapat national circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman ng lahat. Opo, Mr. Chair. Okay. So wala muna itong memorandum order AOVOM-2024-046 kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair. As regards to those previous transactions po. Thank you. And yung isa pang Ayun, malinaw na malinaw po. Ayan, wala na ho. Suspended na. Ayan, huwag na po tayo matatakot. Katulad natin, yung mga nakabenta ng mga second-hand car, ay wala na po tayo dapat ipaglala. Suspended na yan. Actually, ito ho, ay nung isang araw pa to napag-usapan dito sa Senado at nabalita na rito sa TV. Baka hindi pa kayo aware dito. Hindi dapat pang samantala. Ibasura yan, pati gumawa ng batas. Ayun na nga ho. Suspended na daw. Huwag na po kayong mag-alala. Ito, actually, tapusin natin ito. gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, Ito yung gustong he mangyari or ni she must Senator Rapi present Tulfo. himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon, Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew ng aking registration. Nako, ito po yung medyo abala to, no? Kasi ang gustong mangyari ni Senator Rapi Tulfo, kung sino ang may-ari, kung sino ang magpaparehistro ng mga sasakyan, siya dapat yung mag-a-appear sa LTO. So hindi pwede na ipalakad sa mga ibang tao
or sa mga fixer man or sa mga agent man na naglalakad ng rehistro. So ito ho yung ini-insist dito ni Senator Rapi Tulfo, mga kaibigan. So anyway, continue natin para mas maunawaan natin. Registration ng aking sasakyan. At ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto kong maging patakaran from now on. We'll consider, yes, Mr. Chair, we'll study po that policy and then we'll issue the necessary guidelines. At wala na po yung open deed of sale, ano po? Yes, Mr. Chair, definitely po. Dun sa AO po yan po yung iniiwasan po natin dyan, yung mga open deed of sale. Kaya nga briefly para sa kalaman no lahat dito, Senator Mark, marami na kasi ako na-enkwentro sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, naka-hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon, and then nakuha yung plate number, pupunta ng mga pulis yung address na nakaregister sa LTO, sasabihin nung tao doon sa bahay na yon, wala dito, that wrong address. Or kuminsan, nabenta ko na yan. 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open deed of sale lamang. So, nagkakaproblema kapag merong nagawa yung sasakyan, may bulyaso. Nahihirapan yung ating otoridad na i-trace. So, yun ang gusto ko dapat from now on with. So, ang kagandahan dito, mga kaibigan, the point dito kasi ni Senator Rapi Tulfo kung bakit gano'n. Yung mga open deed of sale po kasi na ang original na nakalagay sa registration, yung kauna-unahang may-ari talaga ng sasakyan. Which is, kapag ka nagkaroon ng mga na-involve yan sa crime, talagang ang hahabulin po dyan, yung nandun sa mismong certificate of registration kung sino yung nakapangalan doon. Kaya nga, ito na rin, kasama na rin dito sa sinasuggest ni Senator Rapi Tulfo na alisin yung mga open deed of sale na yan dahil yun na nga medyo delikado. No? So, agree din naman ako dyan dahil for the safety na din yan. With ID and yung person na yun na mag-renew ng lisensya, ng registration ng kanyang sakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po, with IDs. Okay? Alright. Yung distributions ng mga plaka po, LTO. Yung concerns ng marami, yung Eto na mga kaibigan, iniintay nyo. Plaka, kumusta naman? Eto na. Yung register, tawag dito, yung issuance ng mga plate number natin. Yung iba dyan, comment down below na kayo dyan. Mag-comment na kayo. Yung mga hindi pa nakakatanggap or hindi pa nakakarating yung mga plaka nyo dyan. Ito na rin ang isa sa itinatanong ni Senator Rapi Tulfo. Yan. Very good ka talaga. Po, updated na po ba tayo? Nasaan na po tayo ngayon sa pagdating po sa proper distributions ng mga plate numbers? Opo, Mr. Chair, updated po tayo sa mga plaka, Mr. Chair. It's just that pag napunta po sa dealer, dun po nagiging bottleneck sa mga dealer. Marami na pong pumunta po sa amin, Mr. Chair, na naghahanap po ng plaka. Ayun naman pala. Naibigay na naman pala ng LTO sa mga dealer. So, ibig sabihin nito, sa dealer na ang problema. So, yung mga hindi pa nakakakuha ng plate number, pumunta po kaya sa dealer, ganito gawin nyo. Puntahan nyo yung dealer kapag, limbawa, tapos na yung baya, or nandyan na nga, sabi nga nito ni LTO ay nasa mga dealer na daw. Puntahan nyo si dealer, ask kayo ng plate number nyo. Pag sinabing wala, ay di pwede nyo i-report yan sa LTO at doon natin malalaman kung talagang iyan ay hindi pa naibigay ng LTO. Minsan po kasi naiipit talaga yan sa dealer, iniipit ng dealer, hindi naman lahat. Bawal po yun. Iyan ay na-discuss na din ni Congressman Bonifacio Busita. Ayun.
Okay, plaka. sige. Tuloy At natin. pag hinanap po namin ng kanilang, pag tinignan po namin ng aming records, makikita po na ibigay na po ito sa dealer months ago. So in that case, Mr. Chair, sinushokos po namin yung dealer at pinag-explain po namin bakit po hindi na-distribute yung mga plaka sa mga tao. Ito po isang concerned citizen, si Marky Pablo. Sabi niya, 2020 ko po nakuha yung aking motor. Hanggang ngayon, wala pa rin pong plaka. 4 years na po. Magpa 5 years na. Nako. Mr. Chair, yung pong 2023 pababa, 2022, 21, dyan po yung mga backlog po ng aming motorcycle plates because of those problems encountered by LTO po dati. So in order to address that po, Mr. Chair, yung production po namin, bulk of our production is to address the backlog. Okay. Tapos while we are addressing the current demand, bala ay Ako, para sa akin, ito mga kaibigan. Ito para sa akin lang to. Sana lang sana. No? Yun muna sana siguro ang uunahin. No? Yung mga naging problema, yung mga naabutan ngayon ng LTO, yung mga bagong nakaupo ngayon. Dati pa mga problema, sana siguro, yun muna sana ang i-priority nila. No? Bago sila magpatupad ng batas or ng batas na bago na ipapa-implement nila, yan, tapusin siguro muna nila yung mga problema dati. Para hindi nagkakaroon ng para hindi komplikado. Katulad niyan, yung ibinabang no? Kung hindi yan na napigilan, madaming madadamay, no? So, sana tapusin muna yung mga naging problema dati. Opinion lang naman we need to double check, Mr. Chair, kung yung 2020 motorcycles na nabenta po ng 2020 ay meron na po. Sir, plaka. gawa niyo ng paraan by all means at all cost na yung mga 2020 para nabili ng mga motorsiklo. Kailangan magawa ng paraan Gusto ko yan. po na by the end of this year, may bigay na po mga plaka nila dahil sila po ay prone sa paghuhuli Kaya din ng mga MMDA traffic enforcer or other traffic enforcement group. Huliin sila, harasin sila, paparahin sila sa mga checkpoint. Kapag Kawawa walang sila. number. Hindi nila kasalanan yun dahil Tama. Hindi kasalanan nabayaran nila yung motor. Yan. Naibigyan na lahat ng mga requirements doon sa dealer, sa LTO, and yet ang LTO ang may kasalanan at sila ngay nagsasuffer. So sir, may pangako niyo ba sa akin na ito mga 2020 pa, 2021 na mga nakabili ng motorsiklo, dapat maibigay na before the end of this year yung kanilang mga plaka? Yes, Mr. Chair, actually po ang commitment po sa Presidente is to finish all the backlogs, motorcycle or motor vehicle backlogs plates by June 2025. But June pa. we will Okay. consider po itong 2020 na motorcycles po, Mr. Chair. So June 20. Kasi alam niyo po, Attorney Greg, kung napapansin mo yung pila-pila ng mga motor, kahit sa mga syudad, sa mga probinsya, pumipila yan sa isang checkpoint at nandun yung mga traffic enforcer kung sa mga police na hinahanapan ng rehistro yung mga motorcycle dahil wala silang plaka o yung nakalagay doon sa motorcycle nila, yung karton lang. Diba? So para naabala. Tama kasi yung point dito mga kaibigan ni Senator Rapi Tulfo. Yung mga backlog na plate number na yan, na hindi pa naibibigay ng LTO talaga. Paano pag nagkaroon ng mga checkpoint, ng operation, na hindi naman talaga kasalanan ng driver, ng rider, na wala silang plate number? Paano pala yun? Yun ang kailangan na sana maayos muna sana lahat-lahat ng problema kung kayang ayusin as much as possible. Sana ayusin na bago magpatupad ng kung ano-anong batas. Wala na sanang problema. So sana magawa ng paraan to. Alam na nga sila
at pagkatapos hingin pa ng pera. Ayun. At yun ay dahil Ayun. kasalanan ng LTO. Dapat kung merong mga dapat kikilan yung mga traffic enforcement sa salbahe, dapat mangikil sila sa LTO, wag doon sa mga inosenteng motorista. Diba, sir? So tama yung sinabi niyo po, commitment niyo kay Presidente by June 2025. Opo, but we're doing everything po para po matapos po within this year. In fact po, meron pong nagbibid na po ng instead of procuring blank plates po, we are procuring finished plate para while yung amin pong planta gumagawa ng plaka, nagpo-procure na rin po kami ng tapos na finished plate na rin po. Okay, sige. Yung pong mga plastic driver's license cards, marami pa rin pong mga nagreklamo na wala pa rin na po yun ang binibigay sa kanila. Eto pa, isa sa mga problema pa, no, yung mga plastic card na driver's license, eto na isama na ni Senator Rapi Tulfo. Ikaw ba naman bigyan ka ng papel, no? Student permit, papel na nga, tapos yung mismong driver's license, papel pa. Ang dami na pwedeng, alam niyo yun, na pwede sanang gawan, ayusin muna, bago sana magpatupad na kung ano-anong batas. Ayusin sana muna, no, para hindi po nagkakaroon ng conflict. Pati yung mga inosente damay sa mga inaipapatupad na batas. Actually, hindi naman po kontra sa mga pinapatupad na batas. Isa po tayo sa mga kampi diyan sa mga batas na pinapatupad. Kaya lang, bago sana ilatag or ipatupad yan, dapat wala nang mga problema sa ahensya na yan bago tayo magpatupad ng batas. Kasi katulad po nito, yung plastic card na to, madami pang dito, namang problema. Papel lang. Mr. Chair, we have sufficient driver's license cards po. Meron lang po tayo yung mga hindi pa po bumabalik sa LTO para po ipaprint yung kanilang paper's license. So that's why may information dissemination po kami. We are encouraging those. Ayun. Sabi mismo ng LTO, mga kaibigan, marami pa daw hindi bumabalik sa LTO para magpa-card. So, ibig sabihin nila, ready na ang card. Yung mga papel pa po ang hawak, ng mga driver's license, papel pa po. Pumunta na po kayo ng LTO. Ayan, mismong LTO na nagsasabi na marami para ho ang hindi bumabalik para ipa-card yung driver's license. So, ibig sabihin, available na yung plastic card. Pumunta na po kayo doon kung saan po kayo nag-apply ng driver's license nyo. Yung kahuli-huli yan, kung kayo ay nag-renew or from student to non-pro, kung saan po kayo huling pumunta, yung kung saan nabigay yung papel na driver's license, pumunta na po kayo doon, bumalik na kayo doon at sabihin nyo, ipapakard nyo ang inyong driver's license. Kasi ito na nga, sabi mismo ng LTO, available na naman ang card, kaya lang marami pang hindi bumabalik. Ito, panoorin po natin. Tuloy natin. Personnel na meron na person to na meron paper license to go to the LTO kasi ready na po yung mga cards po. We have sufficient cards for printing po, Mr. Chair. Okay. Sige, isa na lamang po. Mahabang proseso ng paglipat ng ownership. Mahal masyado ang mga pagproseso ng papela sa LTO galing sa isang concerned citizen. Mahaba ba ang proseso po? Paglipat ng ownership? Bigay ng abiso sa LTO na yung kanilang sasakyan inibenta nila to someone? Masyado talagang mahal. It's the same po. We're compliant po dun sa ARTA requirement and compliant sa ease of doing business. Okay. Let's proceed. Dito naman sa conflict, Mayor Mamba and Congressman Lara. Andito pa si Mayor Mamba and Congressman Lara para magsabong na silang dalawa. No. Mayor Mamba lang po. I'm just trying to perk you up, everybody, kasi mukhang dry ngayon dahil may
bagyo, umuulan. So anyway, I would want to first address the issue regarding the HP 9625. Mayor Mamba has manifested to the committee that he has a presentation. Mayor Mamba, sir, Yes, Your Honor, meron po. go ahead po, ma'am, sir. May opening statement din po ko. Can you just read it, sir? Go ahead po, Mayor. To the Honorable Chairperson of the Committee on Public Services, Senator Raffy Tulfo, to Deputy Speaker, Senator Mark Villar, Deputy Majority Leader, Senator Mark Villar, and to Madam Senator Cynthia Villar, and to all the other members of the August Chamber, my fellow. Anyway, so yun po ang naging update sa inilabas ng LTO na immediate transfers of ownership suspended na ho. Ito nga ho ay talagang kinontra ni Senator Raffy Tulfo dahil maging nga siya naman ay damay dun sa retroactive na which is kasama sa magpe-penalty. So yung mga kaibigan, sa mga nagwo-worry dyan, wala na po tayo pag-alala dahil suspended na. Without further notice, at sana, huwag na munang ipatupad sana, ayusin muna na yung mga problema regarding dun sa mga plate number, yung mga plate number, yung mga plastic car driver's license at yung iba pang mga backlog kung ano pa man, sana maayos mo ng LTO bago sana nila ipatupad yung immediate transfer of ownership na yan. So yun lang. This is a short live reaction at sinare ko lang sa inyo mga kaibigan para aware din tayo. That's it. Bye-bye.